amen. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer. Jehovah Shalom, my peace. Jehovah Elyon, the Most High God. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer. Jehovah Shalom, my peace. Jehovah Elyon, the Most High God. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. With all of my heart, 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 my heart, with all of my heart. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer. Jehovah Shalom, my peace. Jehovah Elyon, the Most High God. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. With all of my heart, 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 my heart, with all of my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. With all my heart. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer. Jehovah Shalom, my peace. Jehovah Elyon, the Most High God, the Most High God, the Most High God, the Most High God. You have conquered death on the cross. You died for our sins. You lift yourself way up high. You rose again.
died for our sins. You lift yourself way up high. You rose again, way up to heaven. Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the risen King. We glorify the Lord with music and hymns, worship and praise are due to Him. Lord, you have conquered death on the cross. You died for our sins. You lift yourself way up high. You rose again, way up to Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the risen King. We glorify the Lord with music and hymns, worship and praise are due to Him. Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the glory of the risen King. Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the glory of the risen King. Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the risen King. We glorify the Lord with music and hymns, worship and praise are due to Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the risen King. We glorify the Lord with music and hymns, worship and praise. Worship and praise. Worship and praise the risen King. Hello, good morning, Jesus. Come and see. Let us celebrate the goodness of the Lord. Magpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat nung umawit nung quartet ay grupo po ng Makati, si Sister Odette, si Sister Angel, si Sister Mau at si Sister Baby. So, ngayon po mga kapatid, happy anniversary
sa Comfy Family. Pakinggan po natin si Sister Maripas. Good morning, Jesus. Hallelujah. Happy 39th year anniversary po to all Comfy Family. Salamat at nakasama namin kayo ngayon at ang mga areas na ito ay naghanda para sa atin po sa araw na ito. Ang area ng Makati, Bulacan at Quezon City. City. Full of surprises po yan. Kaya huwag kayong bibitaw. Bago tayo magpatuloy, Sister Maripas. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po, Lord. Sa araw na ito, pinagkaloob mo sa amin. Alam namin, Lord, na kayo ang may kontrol ng lahat. At itong 39th year anniversary namin, Lord, mataas at madakila pa iyong banal na pangalan. At salamat sa mga kapatiran na patuloy na sumusunod sa ganitong gawain. Pagpalain mo po kaming lahat, Lord, at gabayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayon po mga kapatid, meron pong magbabahagi tungkol sa kabutihan na naranasan niya sa ating Panginoon. By the way, ang team po ng Makati, Bulacan at Quezon City, Jehovah Mephalti. Ano bang ibig sabihin ng Jehovah Mephalti? God is our deliverer. Pakinggan natin itong kapatid dating ito, si Sister Tere Orubia, na coordinator po ng Grepa Life at kasama po siya sa Kaibiga Prayer Group. Thank you, Lord. Good morning sa atin lahat, sa Comfy Family. Magandang umaga po and happy anniversary po sa atin lahat. Yan. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Panginoon sa muli na naman pong pagkakataong ipinahintulot niya upang magbigay po ako ng papuri, pasasalamat sa kabutihan na ginawa niya po sa akin. Yan. Tunay po talaga na pag si Lord po talaga ang nagbigay sa atin ng pagpapala, yun nga po sinasabi na pagpapalain niya po tayo sa lahat ng areas ng ating buhay, maging sa kaligtasan po. Yan. Thank you, Lord, dahil ito pong last week, tunay na nakaranas po ako talaga ng sobrang pagpapalang kaligtasan mula sa ating Panginoon. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ang work ko po ay sa life insurance industry. Kahit po nasa current situation po tayo ng ganitong pandemic, nandito pa rin po kami sa agency building na nagpaparami po kami ng tao for preparation for 2021. Timely po talaga itong sharing kong to nung sinabi nga po ni Minister Jerry na ang topic daw po natin ay deliverance, na tunay talaga mga kapatid na wala talagang magliligtas sa atin sa mga pagsubok na dumadating sa atin kundi ang ating Panginoon. Ito lang pong month ng October, naranasan ko po talaga ang pagliligtas na ating Panginoon. Meron po akong agent na for promotion po siya, na bigay po siya ng isang mataasang katungkulan sa aming company. Dahil po sa mapopromote na po siya, meron po siya mga ahente na dapat pong bigyan ng license para po makapagbenta rin po ng life insurance. Dahil ako po yung nag-email ng mga application form nila for licensing, may napansin po ako doon na hindi po dapat na sagot doon sa isang application form. Hindi ko po namalaya na doon po ako malalagay sa isang sitwasyon na hindi maganda. Meron po akong in-erase lang. In-erase lang po ako na isang answer o isang sagot doon sa application form na yon na naging dahilan po na na-escalate na nga po ako, na-escalate ako, pagkatapos pwede po akong ma-technical, magka-record sa company namin na hindi ko po alam kung ano po yung pwedeng mangyari sa akin, na after 20 years na sa ganitong trabaho ko, ngayon lang po ako magkaka-record ng ganon. Sobra po talaga akong nabahala, na tunay talaga na wala po akong ginawa kung hindi mag-pray po talaga sa Panginoon, na hindi po alam to ng grupo ko na ganun po yung problema ko. Pero salamat po talaga sa Panginoon dahil tunay po talaga na hindi niya po talaga tayo pinababayaan. Binigyan niya po ako ng word dito po sa Awit 50:15. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Salamat po talaga sa Panginoon sa mga salita niya na tunay na panghawakan lang po natin. Nung last week po, nagpatawag po ng meeting na dahil doon sa case ko na nakagawa po ako ng isang desisyon na nag-erase lang po ako, na sabihin nating bawal po talaga yon, na parang
ibig sabihin, meron akong gustong mangyari, kaya in-erase ko po yung anong yun, na wala naman po talaga sa akin at hindi ko po talaga namalaya na nagawa, na dun sa ginawa kong yun. Ngayon po, ang nangyari, nagpatawag po ng meeting last week. 4:30 po yung meeting namin, pero tunay po talaga ang Panginoon. Tumawag po yung agent ko na ipopromote para po ipaalam sa akin na mag-i-email daw po siya. At sa email niya, sinabi niya po doon na walang dapat sisihin doon sa nangyari at hindi po ako dapat maipit. Alam niyo, ang Lord po talaga is our God of 11:59. Kasi bakit? 4:30 po yung meeting namin. 3:30 po tumawag yung agent kong yon. Ngayon po, before 30 minutes po, magme-meeting kami, tumawag po siya uli para sabihin po sa akin na Mr. Ray, wag ka nang mag-alala, tawag dito, wala na tayong problema. Wala ka nang dapat isipin kasi i-code na nila yung agent niya daw po. At maraming salamat at parang nabaliwala po yung naging kaso ko na may escalate ako, ganyan. Kaya sabi ko, ang Lord talaga napakabuti kasi tunay po talaga ang salita niya sa Proverbs 21:1. Ito po na hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi. Na tunay na kahit sabihin natin na alam natin, ganun na po, na pwede may mangyaring hindi maganda. Pero pag si Lord po talaga ang kumilos, kaya niya po talagang baguhin ang isip. Kahit po ng mga pinakamataas sa kumpanya natin na para po sa favor ng mga anak niya. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Ngayon po, na-appoint na rin po siya, yung agent ko, at isa na rin po siyang agency manager under my team. Kaya blessing pa rin po yon kasi syempre, pag meron po silang sales, kasama po ako doon sa blessing. Kaya, thank you Lord po talaga. Dahil tunay talaga na pag si Lord ang kumilos, walang imposible po talaga. Kayang-kaya niya po tayong tulungan, iligtas sa lahat ng ating mga bagabag. At alam kong nangyari po yan para lubos ko po siyang papurihan sa sharing kong to. Kaya maraming salamat po. Lahat po ng papurit pasasalamat sa ating Panginoon. At muli po, happy anniversary, Compi family. Thank you Lord po. Thank you, Lord, for
Good morning, Jesus! Happy 39th year anniversary, Comfy Family! Thank you, Lord. Salamat po sa aawitin ng ating magkapatid na si Sister Ella at Sister Joyce Tebes. Sabi nga po sa awit 62, talatang 2. Ayan, awitin yan. Kantahin na natin yung word na yan. Sige, Minister Otan. Sige. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Thank you, Lord. Kaya dun sa word natin, sa awit 62 verse 2, sabi doon, walang ibang tagapagtigtas, walang ibang tagapagtanggol kung hindi ang ating Panginoon. Ano man ang nangyayari sa buhay natin, siya lamang ang maglulutas ng lahat ng sitwasyon sa ating buhay. Ngayon, thank you Lord, meron pong magbabahagi sa atin. Galing po ito sa malayong lugar, galing po sa San Jose del Monte, Bulacan. Ito pong lugar na to, ito po yung lugar ng aking mga kamag-anak dito sa Gumaok Prayer Group. Mag-share po dito, ibabahagi yung kanyang karanasan sa ating Panginoon, si Sister Apple Batingan. At susundan naman po ito ng ating isang pamilya na mula sa Bagong Silang, Caloocan. Yeah, Thank you, Lord. you, Lord. Hello po mga kapatid. Ako po si Sister Apple ng Gumaok Prayer Group. Anak po ko ni Sister LV at pinsan ko po si Minister Otan. Thank you, Lord, kasi po ako yung napiling mag-share. Alam ko po na may purpose si Lord kung bakit po ako yung napili na mag-share po para sa anniversary natin. Masaya po ako na kinakabahan kasi po gusto ko po talaga ibahagi yung kabutihan at katapatan ni Lord sa buhay po natin lahat. Happy 39th anniversary po. Thank you, Lord, na binigyan niya po ako ng spiritual family na makakasama ko po sa buhay. Tunay po na napaka-importante na meron po tayong pamilya, spiritual family na gagabay po sa atin at sa pamilya natin. Una po, thank you Lord for delivering me sa napakadami sanang hindi mabubuting bagay na nangyari sa buhay namin. God is our Jehovah Mephalti. Ngayon ko lang po yun nalaman na yung meaning ng Jehovah Mephalti na God is our deliverer. Thank you Lord kasi po unang-una sa lahat, sa buong quarantine po, hindi po siya nagpabaya. Kahit minsan po, sa kaligtasan, sa lahat ng provision, tunay po na siya po yung Diyos Ama natin na kahit po ilang beses tayo mag-fail, kahit po ilang beses tayo hindi maging faithful sa Kanya, siya po, puro kabutihan yung ginagawa sa atin. Kasi po yung asawa ko po, seaman siya. Thank you Lord kasi po kahit hindi siya nakaalis, marami pong ginawa si Lord para po ma-bless kami financially. Marami pong yung tawag nga natin ayuda, di ba? Nakakuha po siya sa company nila, sa SSS po, mga ganun po. Si Lord po lahat ang umayos na alam po. Siya po ang tumutulong sa amin. At pangalawa po, yung kaligtasan ng pamilya namin na hindi po kami nagkakasakit. Siyempre po yun po talaga yung pinaka-importante. Dati po kasing lumalabas yung asawa ko, siya po yung bumibili ng mga kailangan. Thank you Lord sa pag-iingat sa kanya, sa mga anak ko, at sa mga magulang po namin, kasi po senior na po yung mama ko, at ang negosyo po namin, nagbababoy po kami, so lagi po siya nasa labas. Yung una po na-anxious ako kasi sabi ko yung mama ko matanda na, lumalabas pa rin, wala akong magawa. Pero sabi ko, ang kaligtasan na kay Lord. So ayoko maging anxious dahil alam kong iniingatan tayo ni Lord, mga anak niya. Pangalawa, God delivered us. Ako po at si baby, kasi po kapapanganak ko lang po noong July. At si baby po kasi dapat po August pa akong manganganak. Naging July po, napaaga po. At natakot po ako nung una kasi
before po ako manganak, third baby na po namin siya. At before po ako manganak, sa third baby namin, yung second baby po namin, premature. So, alam ko po na kapag kulang sa buwan or sa linggo, pwede magkaroon ng complication or sobrang liit. Kasi po yung second baby namin, sobrang late na yung pinanganak ko. Yung water bag ko po, nag-leak po siya. Kinabahan na po ako noon. Nag-pray ako kay Lord na, Lord, wala pa po ako sa kabuhanan ko. Kulang na naman po si baby sa month or linggo. Pero hindi pa rin po nagpabaya si Lord kasi po sobrang smooth ng panganganak ko. At hindi po ako pinahirapan. Si baby po, lumabas po siya agad. 7 po nasa hospital kami. 10 o'clock. Nanganak na po ako, 10:13. So, ayun, tuwan-tuwa ako kasi po, dapat po, isisisaryan ako. Kasi yun po talaga yung napag-usapan namin ng OB na isisisaryan nila ako. Pero, buti ni Lord kasi po, naging normal po. Normal po yung delivery ko kay baby. At healthy po siya, well, baby. Nakalabas kami agad. Alam niyo po, yung nanganak ako, ang naramdaman ko po talaga sa buong katawan ko, yung grace ni Lord, awat grasya ni Lord. Sabi ko, paglabas ng anak ko, thank you Lord, kahit pinagpaanak sa akin, sabi niya, praise God. At tuwa kami kasi po, normal ko pong na-deliver si baby. At hanggang ngayon po, napakabuti ni Lord na siya pong nag-iingat sa amin. Hindi po kami lumalabas para magpa-check up. Healthy po yung mga anak ko. Kaya tunay po si Lord, He is our deliverer. At alam ko po, patuloy na tayo ingatan sa panahon ito. At alam ko na matatapos din po itong pandemyang ito at lahat tayo ay makakabalik po sa normal nating buhay. At magpatuloy lang po tayo at maniwala at magtiwala po sa kanyang mga salita. Thank you Lord po at happy anniversary ulit. Bye-bye po. Ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya.
morning, Jesus. Happy 39th year anniversary, Comfy Family. Salamat po sa Family Nocum na nagbigay po ng isang maluwalhating papurit pasasalamat sa ating Panginoon. Sabi nga po sa awit, kabanatang 62, talatang 1, sa Diyos lamang ako aasa, ang kaligtasay nagbubuhat sa Kanya. Bago po tayo dumako sa ating word for today, tawagin ko muna po si Brother JJ. At ang magbibigay po ng ating message ay walang iba, kundi ang ating isa sa ating Board of Elder, walang iba kundi si Sister Tess Biloria. O Panginoon, kay buti mo sa lahat ng panahon. Bawat saglit, bawat hibig, ako'y tinutugon. Wala nang ibang pang mas mahalaga kundi ang sa'yo umasa, pagkat ang iyong salita ay tunay at wagas. O Jesus, kay buti mo, papuri ay para sa'yo. Di na kaya pang mabago ang nadarama ko. O Jesus, kay buti mo, papuri ay para sa'yo. Di na kaya pang mabago ang nadarama ko. O Panginoon, kay buti mo sa lahat ng panahon. Bawat saglit, bawat hibig, ako'y tinutugon. Wala nang ibang pang mas mahalaga kundi ang sa'yo umasa, pagkat ang iyong salita ay tunay at wagas. O Jesus, kay buti mo, papuri ay para sa'yo. Di na kaya pang mabago ang nadarama ko. O Jesus, kay buti mo, papuri
Hallelujah. Glory to God. Thank you, Lord. Glory and honor always belongs to you, Father God. Good morning, mga kapatid ko sa Comfy at sa lahat ng mga nakikinig dito po sa Pilipinas at sa ibang bansa. Magandang tanghali, hapon at gabi. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat, mga kapatid, pagkat itong October 15 by God's grace ay 85th birthday ko na po sa buhay. Pero masasabi ko na hindi ako 85 kundi 3 years old lang. Kasi ako ay from death to life way back October 13, 2018 nung ako'y nagkasakit ng severe pneumonia. Mga kapatid, alam natin na ang pneumonia ay number 1 killer sa mga senior. At ako po ay 83 years noon. But glory and honor belongs to God. Tunay nga na siya ang may hawak ng ating buhay. Pagkat sabi ko nga, Lord, kukunin mo na ba ako? And true enough, yun nga, hindi niya ako kinuha. Kaya nga itong 116 verse 4 to 8 ay buhay na buhay sa akin, mga kapatid. Kaya nga kung tutuusin ang title ko From Hukay to Bahay. Kumbaga from the grave to house, kasi hospital, bahay. Alam naman natin ang hospital, dalawa lang mangyari. Gagaling, papasok, parang gumaling, lalabas, parang ilibing. Kasi yun naman po talaga. Pero passers-by lang naman po tayo lahat. Hindi naman ito ang ating permanent home. So, salamat sa Panginoon, kaya gusto kong i-share po at magpasalamat sa ating lahat. Kasi po, tamang ating panahon, pandemic. At maraming sakit ngayon. Hindi lang COVID-19, kundi pneumonias, walang pera, walang trabaho, wala lahat. But glory to God, kaya ang title ko po dito ay Jehovah Malpati. Kasi ang Malpati means deliver. Deliverance, set free, o kaya release. Yan po ang ibig sabihin ng Malpati. Dito po sa Exodus 20, verse 2, sabi nga ni Lord sa mga Israelite, it is me Jehovah who set you free from slavery in Egypt. So, tamang-tamang mga kapatid, kasi siya lang ang ating pag-ata, siya lang ang makapag-set free, makatulong sa atin sa lahat ng ating mga problema ngayon. In fact, last 12 May, ang aking anak ay na si Dr. Gigi sa Austria ay nagkasakit ng high fever at nagkaroon din po siya ng LBM. At talagang masasabi natin at this time, matatakot. Pero salamat sa salita ni Lord na nauna sa Psalm 91 na siya ang ating protector, siya ang ating may buhay, He will watch us 24/7. So, tunay nga po na buhay ang ating Panginoon at magaling at yun na nga, as usual, nagkatrabaho na yun ang gampanan niya ang kanyang trabaho sa hospital. At hindi lang yun, yung mga ibang anak ko rin, panay hospital, London, at dito po sa Maynila. Kaya, mga kapatid, ako'y nagpupuri kay Lord dahil pinaabot niya naman ako ng 85 years old. Kaya, ating, awitin mo, yung pakiawit mo para sa akin, yung awit na kay buti mo, Panginoon. And samantalahin ko na rin po, mga kapatid, na pagpasalamat sa lahat ng ating mga kapatiran dito sa Pilipinas at ibang bansa na sumusuporta sa ating community na magpalaganap ng magandang balita. Kaya po tayo inabot ng 38 years na nagpapahayag at natutuwa ako kung nakikinig na ang dami-daming mga kapatiran natin na nakikinig
at sumusuporta. Kaya mga kapatid, si Lord ay masaganang gumanti sa lahat na itinutulong natin sa ating gawain. Kaya pagpatuloy natin itong ganitong gawain at malulugod ang ating Panginoon. In fact, tinanong ko kay Lord kung bakit itong pandemic na ito, tayo pwedeng magtanong but not to question. Ang sagot niya sa akin, to give me glory. Tunay nga na ang glory ay sa Panginoon lamang. So, wala tayong ibang matawagan, wala tayong ibang pag-asa, kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang pagmamahal ng ating Panginoon, hindi natin maihambing sa anumang pag-ibig, pagkat kung titignan natin, siya ay nagkatawang tao, tinapos sa krus, namatay siya para sa ating kasalanan. Pero salamat sa Panginoon, kasi hell, death, in sin, ay walang kapangyarihan sa Kanya. Kasi third day, nabuhay muli. So, kung nabuhay siya, the Spirit na bumuhay sa ating Panginoon is the Spirit, the same Spirit na sa atin na ibinigay niya nung siya'y umakyat sa langit. Diba sa Acts 2? Nung descending, nag-ascend sa heaven, tapos 40 days after, pinadala niyang kanyang Spirit. And the Holy Spirit is in us now, all to those who accept the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. So, kung tanggapin natin ang Panginoon, sigurado tayo, mga kapatid, pagkat siya mismo ay napagtagumpayan lahat. At tayo ang pinakamapalad na generation. Kasi ang Holy Spirit, the enabling power of God, sa mga tumanggap kay Jesus, ay nasa ating lahat. Kaya lahat na tumanggap kay Lord, di ba ninyo napansin, na maski saan pumunta, nag-share ng Word of God. Sabi nga ni Sister Nene, Mother, gling-gling niyo, Lord. Sabi ko nga sa kanya, ngayon mo lang alam, talagang sobrang galing ang Panginoon. Ang ating Panginoon ay He is sovereign, supreme, powerful. Pag sinabi natin supreme ay sovereign, that the Lord is not subject to anything, to anyone, time, space, whatever. Thank you, Lord. Salamat po sa inspiring word ng ating elder na si Sister Tess Veloria. Ayan, thank you, Lord. Napakagandang mensahe ng ating Mother na ibinahagi sa atin. Ngayon po, meron pong hinanda ang ating mga kapatid na mga balita na masasaksihan nyo. Nagmumula po sa Bulacan, Quezon City, at Makati. Brother Dave, pasok! Amen. Magandang umaga, mga brothers and sisters. Ako po si Dave Vito at narito ang mga ratsyada ng mga balita sa GMJ News TV. Isang dentista sa Maynila balik operasyon na ang kanyang dental clinic sa gitna ng pandemya. Isang negosyante sa Quezon City, one of the greatest year daw ang 2020 para sa kanya. Isang pamilya sa Bulacan, umunlad ang buhay. Kung sinong tumulong, ating alamin. Usap-usapan ang pagbubukas muli ng isang dental clinic sa Maynila. Hindi lubos akalain ni Dr. Edwin Lopez na makakabalik sila sa operasyon agad sa gitna ng kasalukuyang sitwasyon ng pandemya sa ating bansa.
narito ang panayam ng ating GMJ correspondent Paulo Lopez. Paulo, pasok! Salamat, Dave. Narito ako ngayon sa Manila kasama si Doc Edwin. Doc Edwin, ano masasabi mo at nagbukas na ulit ang iyong dental clinic? Nung nagsimula ang lockdown na ito, naging challenge sa akin ito. Siyempre, una sa lahat, sa aking pagiging dentista na kailangan namin mag-upgrade at magdagdag ng mga machine at equipment to protect ang aming mga pasyente at siyempre ng aming mga sarili. At ganoon din para hindi namin ma-spread ang coronavirus na ito. At kailangan patuloy, nandun pa rin yung service na malagaan ang mga ngipin ng ating mga pasyente. Pangalawa, bilang isang ama na apektado din ang income ng family. Pero ang lahat ng pangambang ito ay nawala din sapagkat nandyan sabi nga Jehovah Mapalti, the Lord is my deliverer. So sa ngayon, nag-start na mag-open ang aming clinic at na-appoint na namin ang mga pasyente na nangangailangan ng aming paggagamot sa kanilang mga ngipin. Maraming salamat, Doc Edwin, at nagawa ng paraan na magbukas ang kanyang dental clinic sa tulong ni Jehovah Mapalti. Paulo Lopez nag-uulat para sa GMJ News. Salamat, Paulo. Aba, bago sa pandinig natin yung Jehovah Mapalti, parang gusto kong malaman ng tungkol dyan at kung bakit siya tumutulong. Dumako naman tayo sa Quezon City kung saan nagdiriwang ang isang negosyante at vlogger na si Arvin Orubia. Matatandaang nabanggit nito sa kanyang Facebook post na ang taong ito, 2020, ay one of the greatest years daw ng kanilang buhay. Ating alamin ang kwento. Panoorin natin ang ulat at panayam ng ating GMJ correspondent, Wally Sanyosa. Wally, pasok! Salamat, Dave. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap ang social media personality na si Arvin Orubia sa pamamagitan ng online interview. Ating matatandaan na nabanggit niya sa kanyang Facebook post na ang year 2020 is still a great year. Ito ay sa kadahilan ng matiwasay na naipanganak ang kanyang bunsong anak na si Baby Vincent. Narito ang ating panayam. Arvin, congratulations sa inyong dalawa ni Mitch sa inyong new family member. Anong masasabi mo sa inyong pinakabagong blessing? Thank you, Wally. Nasabi ko nga na ang taon na to ay isa sa mga greatest year ng buhay namin. Sa kabila ng problema sa pandemic. Dahil yan sa ginawang deliverance sa amin ni Jehovah Mapalti sa gitna ng mga kaguluhang ito. Masayang-masaya kami ng misis ko na si Michelle at ng panganay naming anak na si Ria. At ngayon kasama na namin yung bagong blessing sa amin ni Lord na si Baby Vincent. Kung maalala nyo, ang bunsong kapatid ko na si Joy ay nag-positive sa COVID-19 at nakarecover na rin siya. Pero during those times, na-expose din kami sa kanya at ang misis ko habang nagbubuntis kay Baby Vincent. At malaki yung chance na mahawa din kami ng virus. Pero hindi yun hinayaan ni Jehovah Mapalti. Iningatan niya kami, lalo na ang pagbubuntis ng misis ko, at hindi hinayaang mahawa ng virus. Kaya true indeed, marapat siyang tawagin na Lord our Deliverer. Thank you, Arvin, at nakaka-inspire namang tunay ang nangyari sa inyo. Ibinahagi nga ni Arvin na si Jehovah Mapalti ang dahilan kung bakit ang taong 2020 ay naging great pa rin para sa kanya. Para sa GMJ News, Wally Sanyosa nag-uulat. Balik sa iyo, eh. Salamat, Wally. Si Jehovah Mapalti na naman pala ang dahilan kung bakit nagdiriwang itong si Arvin Orubia. Mas lalo tuloy ako naging interesado kay Jehovah Mapalti. Sa ating pagbabalik, ang pag-unlad ng isang pamilya sa Bulacan sa report ng ating GMJ correspondent Jessica. Ano ang kanilang sikreto? Ating alamin. Ito po ang GMJ News TV. Inip na sa kakahintay ng package? Dito na sa mas mabilis na delivery. Mapalti Express. My Deliverer. Mas ginagamit ng karamihan. Mapalti Express. Always early,
Never late. Delivered agad. Delivered agad. Delivered agad. Delivered agad. Deliver agad. Deliver agad. Deliver agad. Delivered agad. Delivered agad. Mefalti Express. My Deliverer. Ang mga balitang ito ay hatid sa atin ng Mefalti Express, My Deliverer. Mabilis, delivered agad. Habang commercial break ay nakipag-ugnayan kami sa isang ministro sa BF Homes Parañaque upang bigyan tayo ng kaalaman tungkol kay Jehovah Mefalti. Abangan yan maya-maya lamang. Dumako muna tayo sa Bulacan para sa report ni GMJ correspondent Jessica Dalangin tungkol sa nangyaring pag-unlad ng pamumuhay ng isang pamilya. Jessica, pasok! Salamat, Dave. Narito nga tayo sa Bulacan upang kapanayamin si Nana Yoli at ibahagi ang mga nangyaring pagbabago sa buhay ng kanyang pamilya. Nana Yoli, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang mga nangyaring pagbabago sa inyong buhay? Mahabang kwento po. Marami po kami sa pamilya. Mahirap po ang buhay. Hindi lamang sa aming sarili ang pagbabago, kundi nang tinanggap namin ng Panginoon sa aming buhay. Diniliver niya kami sa kahirapan at patuloy niya kaming pinauunlad. Kaya nagpapasalamat kami sa Kanya at ibinabalik namin ang pasasalamat at pagpupuri sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Nana Yoli. Marami po kaming natutunan mula sa inyo. Tunay ngang kailangan natin si Jehovah Mefalti sa ating buhay. Ayan nga ang sikreto, Dave. Si Jehovah Mefalti ang nag-deliver sa pag-unlad sa pamilya ni Nana Yoli. Back to you, Dave. Salamat, Jessica. Nakakamangha nga talaga ang ginagawa sa buhay natin itong si Jehovah Mefalti. At para sa interes ng ating mga viewers, nagpaunlak ng isang panayam si Minister Jerry Orlina. Isa siyang minister sa Charismatic Outreach Ministries Foundation Incorporated or COMFI dyan sa BF Homes Parañaque. Nasa kabilang linya siya ngayon. Hello, Minister Jerry. Hello Dave, at good morning sa lahat ng nanonood sa GMJ News TV. Salamat, Minister. Very short notice pero pinagbigyan mo kami sa interview. Gusto lang namin ng dagdag kaalaman tungkol dito kay Jehovah Mefalti. It's a privilege ho na makapagbigay linaw at maibahagi si Jehovah Mefalti. Ang Jehovah Mefalti po ay isa sa maraming pangalan ng Panginoon. Ang ibig sabihin po ay, God is my deliverer. Ang mga ulat po kanina ay mga halimbawa ng pagiging deliverer ng Diyos. Si Brother Doc Edwin na taga Paco, no-income siya sa pandemic, pero na-deliver sila ni Lord sa sitwasyon na yon. Si Brother Arvin Orubia ng Quezon City, may risk ng COVID ang pagbubuntis ng misis niya. Pero, diniliver sila ni Lord sa pangamba. Si Nanay Yoli, mula sa kahirapan ng buhay, na-deliver sila ni Lord patungo sa maunlad na buhay.
Marami pang kaparaanan si Lord upang magampanan niya ang pagiging Jehovah Mephalti sa buhay natin. Remember, God is our deliverer. Purihin ang Diyos. Naunawaan ko na ngayon kung gaano kahalaga si Jehovah Mephalti sa ating buhay. Maraming salamat, Minister Jerry, sa pagbibigay linaw sa usapin na ito. Walang anuman, Dave. Pwede bang bumati? Sige po, pwede. Binabati ko ang Comfy family. Happy anniversary sa ating lahat. Yan lang po. Salamat ulit, Dave. At ayan po ang live phone interview natin kay Minister Jerry ng Comfy. Nawa ay nagbigay linaw sa ating lahat ang mga pahayag niya tungkol kay Jehovah Mephalti. Binabati ko din ang Comfy community ng happy 39th anniversary. At narito rin ang pagbati ng ilang mga miyembro galing sa Bulacan, Makati West at Quezon City sa pagdiriwang ng 39th anniversary ng Comfy. Happy 39 years anniversary Comfy family. We miss you all. Happy anniversary Comfy. Happy anniversary, Comfy family! Happy anniversary, Comfy family! Happy anniversary, Comfy family! Happy 39th anniversary, Comfy family! From Comfy's family! Happy 39th anniversary, Comfy family! From Comfy's family! Glory to God. Happy anniversary, Comfy family. Happy anniversary, Comfy family! Happy anniversary, Comfy family. Thank you, Lord. Happy anniversary, Comfy family! Happy anniversary, Comfy family! Happy anniversary, Comfy family. Happy anniversary, Comfy family! Happy anniversary, Comfy family! Happy 39th year anniversary, Comfy family! We love you! Happy 39th anniversary, Comfy family. God bless everyone. Happy anniversary, Comfy! Sana kung sama-sama tayong matagal pa. Ikaw naman. Thank you, Lord. At naway, miss na namin ang ating anniversary. Naway, sa darating na panahon, magsama-sama pa tayo hanggang wakas. Thank you, Lord. Happy anniversary, Comfy family. God bless. Happy anniversary, Comfy family! Happy anniversary, Comfy family. God bless. Happy anniversary, Comfy family! Happy anniversary, Comfy! Happy anniversary, Comfy family! Happy anniversary, Comfy family! Happy anniversary, Comfy family! Happy anniversary, Comfy family. Happy anniversary, Comfy family. Happy anniversary, Comfy. Pagpalain tayong lahat ng Diyos. Happy anniversary, Comfy family! Anniversary, Comfy family! God bless! Happy 39th anniversary, Comfy family. God bless us all. Amen. Happy anniversary, Comfy, from the Leon Prayer Group! Happy anniversary, Comfy family! Happy anniversary, Comfy family. Happy anniversary, Comfy family! Happy anniversary, Comfy family. Thank you, Lord. Happy anniversary, Comfy family! God bless! Thank you, Lord. Happy anniversary, Comfy family. God bless. Happy 39th anniversary, Comfy family! God bless us all! Anniversary, Comfy! Happy anniversary, Comfy family!
anniversary, Coffee Family. God bless us all. Happy anniversary, Coffee Family. Thank you, Lord. Happy anniversary, Coffee. Happy 39th years anniversary, Coffee Family. Thank you, Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see you, the glory of your King. Yes, I love you with the love of the Lord. Happy anniversary! At dito po nagtatapos ang ating balitaan. Ako po muli si Dave Vito at ito ang GMJ News TV. Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Amen! All glory and honor belongs to God. Thank you, Lord, sa mga kapatiran namin sa Makati, Bulacan, and Quezon City. Sa lahat po ng sumuporta. Salamat din po sa technical. Salamat din po sa mga kapatiran natin na patuloy na sumusuporta sa ganitong gawain. Muli, huwag po natin kalilimutan ang ating mga magulang, ang founder ng ating community, walang iba kundi si Brother Bart at Sister Ligaya. Kung ano man po ang narating natin ngayon, yan po ay sila po ang nagsimula at tinulungan tayo ng banal na Espiritu, ang salita niya, na hanggang ngayon nananatili po ang ating community. Happy 39th year anniversary, Comfy Family! Kamangha-mangha ang iyong gawa sa buhay ko, Jesus. Kamangha-mangha ang iyong gawa sa buhay ko, Panginoon. Kamangha-mangha tunay ang iyong mga gawa. Tunay kang ikaw ay kamangha-mangha. Kamangha-mangha tunay ang iyong mga gawa. Tunay nga ikaw ay kamangha-mangha. Tunay nga ikaw ay kamangha-mangha. Tunay nga ikaw ay kamangha-mangha. Let us pray. Lord, salamat po sa magandang umaga, salamat po sa pagpapala, salamat po sa karunungan, at salamat po sa patuloy na pagkilos nyo sa aming buhay. Thank you, Lord, for the many blessings na galing po sa inyo materially, financially. Salamat din po sa protection. Sa oras na ito, Panginoon, dalangin namin na ng mga kapatid namin na nasa malalayong lugar, pagpalain niyo po, ingatan niyo po ng mga members namin at ng mga may sakit, Lord, pagalingin niyo po. Marami po salamat. Kayo lamang po ang aming Jehovah Mephalti. God is our deliverer. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. Amen. God bless us.